Hi Taurus, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Taurus, this is your 2026 tarot reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Taurus, ito ay general reading. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. This is for you, Taurus. January 2026, mga spirits guides, January 2026 po para kay Taurus. Taurus, granted yung manifestation mo. Ang ganda nito. Solid beginnings. Makakatanggap ka ng mabuting balita lalo na sa bagay na papasukan. Like for example, any kind of application pwedeng job application to, scholarship application, loan application, kahit ano man yan. Basta matanggap po kayo. Pero then kakasimula mo lang sa negosyo, sa trabaho, sa project. Ang sabi ng card mo dito, patuloy mo lang ang pagsisikap. Tutukan mo ito kasi magkakaroon po ng self and financial growth. Maging bukas din sa mga advice ng nakakatanda sa iyo or may well experience sa pinasukan mo. Love and romance. Sa mga marelasyon, blooming kayo that has a potential to be stable. Sa mga single, naging practical ka sa buhay romansa. Interesado ka lang sa mga stable at trustworthy. Career and money. May parating na masaganang panimula sa mga ginagawa mo dyan. Mag-ingat sa paggawa ng plano para magtagumpay ito. Dine-develop nyo po yung bagong hobbies nyo or skills nyo para pandagdag income. Makadagdag ng income. You're very focused, tutok na tutok ka sa mga ginagawa mo ngayon. Ngayong January, putting effort na hindi nagmamadali. Nakikita ko rin dito ang ilan sa inyo nag-health routine or wellness practice. Spirits Guide, February 2026 para po kay Taurus. Takpan natin to kasi nakahubad. Taurus. Awakening, acceptance, self-assessment, atonement, yan yung nakikita ko dito. Transformation, ending with new beginning. You have, the power, increased confidence po ito. May parating na paghahatol or may magbubunyag or may magsasorry sa'yo. This is also means accept and release your past para ma-enjoy mo yung next phase of your life. Surrender, accept, release, and forgive. Love and romance, accept your mistakes as well sa person na ito so you can successfully let the past go. Maari din na babalik yung dating malapit sa iyo
na nagkaroon kayo ng loss of connection para humingi ng tawad at mag-put ng closure. So, sinabi ng card dito, forgiveness. Oo, seek forgiveness in order to move forward. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Career and money. Mag-focus kayo sa pag-release sa nakaraan at mag-move forward kayo into a new and more successful period. Yes, acknowledge for your success is coming. Parating na po ngayong February, may financial growth na magaganap. March 2026 para kay Taurus. Rest, vacation, yan ang nakikita ko. Pagsisiyasat sa sarili. Nagkaramdam ka ng pagod kasi walang pahinga? Opo. Pwedeng nakaramdam ng stress or anxiety na nakikita ko dito na nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. Nagpahinga upang makapag-isip ng mabuti para makapaghanda. So this card asks you to relax, calm your mind and reflect. Tamang tulog, tamang meditation ay kailangan. Love and romance. Sa mga single dito, gusto nyo munang evaluate mo yung priorities nyo sa buhay. Ayaw nyo muna magtanggap ng maliligaw, date, or yun. Mas gusto mong unahin mo muna yung sarili mo. Sabi mo dito, sabi ng card dito. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may hindi pagkakaunawaan pero hindi naman susuko. Gusto mo lang ng space mo na para makapag-isip, makapaghinga. Okay? Career and money. Nakikita ko dito na sobrang pagod mo. It might be that your nature sa work mo is talagang busy. Ang advice kasi ng card dito, ang pagpahinga po ay nakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state. So, deserve niyong magkaroon ng bakasyon, ng me time. April 2026 para po kay Taurus. Tama ba? January, February, March, April. Self-protection, malalim ang iniisip. Pero protektahan mo yung sarili mo na hindi ka masaktan kasi ayaw mo maulit yung trauma, kung magka-guarded ka. Kalma ka pero nakikinig ka sa iyong paligid. Nagbabalanse ka sa choices ng buhay, nag-iisip ka muna bago magdesisyon para hindi na maulit yung pagkakamali mo dati. So seek help kung hindi mo kaya, ask support. Pero the best kung ikaw mismo ang nakinig sa iyong sitwasyon at gagawa ng pagkilos. Kasi magbibigay ito ng kaginhawaan na iyong hinahanap. Love and romance. Sa mga single dito, ayaw mo masaktan, naging defensive ka, guarded ka. Yun nga, still, ayaw nyo magkaroon ng relasyon. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas ka ng away dito or confrontation. Para hindi ka or kayo masaktan, kumbaga, you put limitation, nililimitahan mo yung sarili mo. So this card asks you to try to release these fears. Career and money. Take time at magkaroon ng matibay na plano bago pumasok or gumawa ng hakbang para sa pagbabago sa iyong career. Pwedeng change career to or may babaguhin lang kayo dyan. Or di kaya
Yun nga, may in-offer sa'yo na pinag-isipan mo ng mabuti. Kasi nga, hiniiwasan mo magkaroon ng negative outcomes. So, pinag-isipan mo ng mabuti. Ang advice ng card, don't hesitate too long. Makinig sa inyong intuition and choose options that make sense on a gut level. Okay, so unahin natin yung nauna. This is May 2026. May 2026 Taurus. Wow, success and enjoyment. A time of enjoyment and you're feeling safe. Naging wais ka sa pag-handle ng iyong kaperahan. Hindi ka madamot, masaya ka makatulong sa kapwa mo. Bakasyon to eh. May plano kang magbakasyon at bigyan ng oras ang iyong sarili. Sinabi naman ng card mo dito na deserve mo ito, Taurus. Kasi naging masipag ka sa araw-araw. May promotion ako nakikita dito. Pwedeng maraming orders, project, customer, kliyente. Actually, may sinabi dito na luck. L-U-C-K. Lahat ng tinanim mo nagbubloom. Love and romance sa mga single po. You've been doing a great job to love yourself. May potential din na mamimit mo yung posibleng romantic partner. So do something special for yourself. Treat mo yung sarili mo. Deserve mo ito. Ganun din sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa. Na-treat nyo po yung sarili nyo, yung person mo. Okay, deserve nyo po na magkaroon ng me time, treat yourself. Kasi naging masipag ka, di ba? Sinabi ng card, deserve mo to kasi naging masipag ka sa'yo sa araw-araw. Career and money, financial security is yours. So, relax, enjoy mo yung achievement mo, take a break. Para pagbalik mo, recharge ka na. Recharge ng energy mo. Work and wait. You still be abundant after a well-deserved vacation. May nakita ko dito nag-decorate, nag-renovate, nagdagdag gamit sa bahay. Yung bakasyon nandito pa rin po. Basta na ang ganda nito, Taurus, kasi nakafocus ka sa peace of mind. Yes, focus on what brings you the most peace. So, this is success and enjoyment, claim niyo po. June 2026 para kay Taurus. Inom muna ako ng tubig. Saglit lang po. June, right? January, February, March, April, May, June. June na tayo. So, sinuguro ko talaga para tama. Okay, Taurus, wisdom, solitude, inner truth. You have divine inspiration, enlightenment. Yes, hard work pa rin to eh. Tapos nabigay ka ng mahabang pasensya, gamit na gamit yung talino mo. Maraming mga tao na takot mag-isa, baliktad sa'yo. Naglaan ka ng oras para ikaw ay makapag-isip na mag-isa, soul-searching. You can restore your energy by spending time with yourself. Para sa pagbalik mo, you will feel your energy restored. All life's answers are within you. Yes, naghahanap ka kasi dito ng sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. So, all life's answers are nasa iyo na.
Love and romance. Para sa mga single, you need time alone. Parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras. Ayaw nyo mo. Still pa rin ayaw nyo. Ayaw nyo munang makipagrelasyon. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa. Space to eh. Space para makahinga. Actually, sa mga, baka i-take nyo as negative to ha, itong space na ito. Lahat ng mga may successful dyan sa relasyon, may space yan sila. Kasi kung walang space, sakal, masasakal. Space is a sign of respect sa inyong sarili, sa partner mo, sa kapwa mo, sa inyong connection. Career and money. Feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Kung nais mo ng promotion or you're making business investment, hindi mo na kailangan ng pahintulot to move ahead. Magtiwala sa inyong sarili. Nakikita ko dito, mas gusto mong magtrabaho, mag-isa rather than in collaboration. Okay, so, saan na tayo? July. July 2026. Para kay Taurus. Hard work, productivity, movement, transition, sobrang busy ni Taurus. Bagong kasanayan at kaalaman. Ginagawa mo yung mga gusto mo dito eh. Mahal na mahal mo yung mga ginagawa mo. Ang tagumpay sa kaperahan, taas ng tagumpay ay nasa iyo na. So keep up the great work. Love and romance. Para sa mga marelasyon, ito ay tungkol sa iyo o sa partner mo. Gusto niyang magtayo ng sariling pamilya. Ang ilan din dito bumukod na po. Sa mga single, naging hard worker dahil gusto mo nang masecure ang future. Career and money, hard work at dedikasyon sa inyong mga ginagawa dyan for financial prosperity. Sabi ng iyong card, keep up the great work, patuloy mo lang magsumikap. Nakikita ko dito na ine-enhance mo yung skills mo para ma-increase yung income mo. Kung ano man yung, kasi may nakita kong study dito. Opo, Taurus, or practice. Bibigay yan ng abundance sa iyo. Basta set your mind, like, trust po, magtiwala na magagawa mo lahat with clear intention para ma-achieve mo yung success through sa pagsisipag. August 2026 para kay Taurus. Granted yung manifestation mo, fulfillment sa pangarap, happiness, completion of cycle. May kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa grupo ng tao, pwedeng pamilya, kaibigan. So this card focuses sa achievement mo, achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng katahimikan, satisfaction, at pasasalamat. Love and romance. Para sa mga single, sobrang saya mo, sana all. Sobrang saya mo kasi gusto ka rin ng taong gusto mo, sana all. Plus points na yung may love at respect kayo sa isa't isa. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, masaya at satisfied kayo sa buhay at nagkaroon kayo ng time sa pamilya. Meron din dito akong nakikita na makakatanggap ng sustento or sustento para sa anak.
Career and money, success in workplace and home. I-acknowledge mo, nagbibigay ng suporta sa'yo. So yung grupo ng tao na very supportive sa'yo, yes. Kung ikaw ay may balak mag-change career or magtayo ng negosyo, know that you have the very supportive friends and family. July, August, September na tayo. September 2026 para kay Taurus. Okay. Sinabi kasi ng card dito na kailangan mong balansehin yung emotion mo. Yes. Kasi nakikita ko dito na mukhang may tutol. Pwedeng sa desisyon, the ideas or plano, hindi sang-ayon sa'yo. Na nakikita ko dito naging emotional ka. Pwede may nangyari ulit na 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 hindi mo nagustuhan. So, ang advice ng card dito, accept and free yourself from this kind of emotion, bigat ng nararamdaman. Pagalingin at palayain yung sarili mo. So, yun po, sa love and romance. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. May tutol kasi dito eh. Or pwedeng may nagawa na, na pinagsisihan mo. So, sinabi dito na kailangan ng healing. Let go and heal. Okay? I-release mo yung mga negativity. Palitan mo ng positivity. Mukhang may nangyari din na about sa past na naalala mo na nahirapan kang tanggapin. So, yun po. Heal yourself. Let go. Career and money. Pwedeng hindi ka komportable sa kung saan ka man nagtrabaho. But you must process this kind of emotion. Kasi nakikita ko talaga yung emotion mo dito. Healing talaga ang iprayo mo and move forward. Oo. Ang nakikita ko dito, healing. And move forward into a new direction. So, please know that we cannot control. May mga bagay dyan, may mga mangyayari na hindi natin kontrolado. Na meron talaga sinusubok tayo na kailangan na tanggapin and able to move forward. At may mga sitwasyon talaga na kailangan natin unawain na we cannot control it. Like opinion ng iba na hindi natin yan makontrol kasi each of us may mga sariling opinion, right? So, kailangan natin intindihin na hindi natin kontrolado yung ibang tao, yung mga pangyayari. Na kailangan prepare yourself and balance your emotion. At kung feel mo na nabibigatan ka na, then you have to let it go. To move forward. Ano ba yung natutunan mo sa mga nangyari? Yan, much better. Focus ka sa ano ang natutunan ko ngayon. Ganito pala ako mag-response kung mayroong ganito. So, ano yung tamang dapat gawin? Yan. Better mag-focus kayo sa solusyon. Sa mga matutunan mo sa mga pangyayaring ganito. So again, sinabi ng card dito na heal yourself. You must process. Move forward into a new direction. Opo. And andito po yung blessings sa collaboration. Pwedeng nagtutulungan ito or pwedeng literal na nag-collaboration. And growth and expansion. Yes, may nakita akong growth and expansion dito na ginagawa mo rin. So, ang ganda ng blessings, collaboration, and expansion. July, August, September, October na tayo. October 2026. Taurus. Possibilities, daydreaming, pagmuni-muni, planning. Nagmuni-muni kayo ngayon,
nagmuni-muni kayo, nag-iisip ng mga plano pangarap sa buhay, nag-iisip ng mga desire sa buhay. Love and romance. Para sa mga single dyan, marami kang maliligaw or niligawan po. Marami kang choices. Iniisip mo kung sino yung right person para sa iyo. Nang siyang may genuine love sa iyo. Mag-ingat lang po sa sobrang pag-iisip baka ito ay maghatid ng pagkakalito. Sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa. Okay, pay attention. Kasi may nakita kong temptation dito. Pwedeng ito tungkol sa isang person or sa mga kaibigan mo nagkwento sa'yo na concern ka. Pwede. Or di kayo tungkol to sa'yo. So may temptation ako nakita dito sa bagay sitwasyon sa isang tao ba. Kung sa isang tao to, piliin niyo po yung inner peace kaysa sakit ng ulo. Sakit ng ulo yan kasi committed ka eh, 'di ba? So if pwede din sa material na bagay like pera na iniipon nyo, natatempt kayong gastahin. So isipin nyo kung ano yung purpose, kung bakit ka nag-iipon para hindi ka matempt. So yun po. Yung paalala ng card mo dito. Career and money. So many big ideas. Inspired kayo ngayon. Ngayong October. Na may planong magdagdag investment para magkaroon ng financial growth. At gusto magkaroon ng promotion kaya pinagigihan mo yung mga ginagawa mo dyan. Sana tayo? July, August, September, October, November na po tayo. November 2026 para po kay Taurus. New beginning. November na tayo ha. New beginning, freedom, new journey, care is needed, may potential. This is a leap of faith. Hindi ka takot sa obstacles. Confident ka na nasa right path ka. Tapos mag-ingat sa padalos-dalos sa pagpasya. Kailangan magkaroon ng konkretong plano at makinig sa inyong intuition. Love and romance. Para sa mga single, you should take a chance of love. Yes, you should take a chance on love. Huwag ka matakot ma-in love ulit. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may tampuhan. So, ang advice ng card dito, leave the past behind. It's never too late to begin again. Mag-usap at magpatawad. Para sa mga, sa career and money, you should take a chance. Kung if you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. Kasi may nakita naman ako financial growth dito. But at the end of the day, kayo po ang mag-decide nito. And please know that you are divinely guided. May mga nangyari dyan na may makukuhang lessons and this will lead you to new opportunities. Part ito ng personal and spiritual evolution. December 2026 para po kay Taurus. Okay. This is a time na yung mga nag-away or hindi nag-usap, magkakaroon ng pag-uusap. Address your hurt feelings and improve communication. Okay? Sa love and romance, single ka man may relasyon sa buhay mag-asawa. Kasi may tampuhan pa rin dito eh. May unpleasant conversation. So, kailangan i-improve talaga yung communication. And kung pwede, umiwas na lang po sa toxicity. Kung pwede po. Okay? Career and money. Makinig sa inyong intuition. It will guide you away from toxicity.
Tapos, mas piliin talaga yung inner peace kesa put limitation kasi may toxicity ako nakikita dito. Okay? Sinabi naman ng card mo dito na maayos mo to. Lahat naman na love and romance, personal life, sa career and money. So, sabi ng card na babala sa palagi masyadong mabait. Oo. Tapos, posibleng may masusunod na tradisyon. Like, for example, pamanhikan, kasal, masteral, or board exam, mag-aaral, self-study, or any kind of traditional career path. Okay? So, any kind. Kahit hindi man to sa career, pwede sa pag-ibig po, sa personal life. May nakita kasi akong wedding bells dito. Wedding bells is coming. Any kind of tradition ng Pinoy ha. Magkakaroon po ng success, masusunod po ito. Pwede din na may nakita kasi ako ditong buntis. Fertility, buntis. Or kung wala yan, pwede din abundance and love is blooming. Yan. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Taurus. See you po sa next reading. Maraming salamat po.